Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong magandang episode dito ngayon. Ito yung all about digital money and digital ID. Lalo na itong digital identification, di ba? Napakadelikado nito dahil ang mga maselan na mga detalye tungkol sa iyo ay mababasa na yan ng mga hacker, hindi lang ng gobyerno at hindi lang ng mga kalaban mo, at pwedeng gamitin laban sa iyo yon. At merong conspiracy theory dito na kapag nag-merge na itong digital ID at digital money ay tapos na tayo dyan, mga kababayan. Pwedeng manipulate tayo at mahack. At meron din tayo dito karugtong na content itong tungkol sa artificial intelligence na pwede na palang basahin ngayon ang ating iniisip ng robot, ng machine, ng computer. At hindi lang basahin na, pwedeng gagawa sila ng image dahil AI nga yan, marunong gumawa ng video ang AI at pictures. At pwede nilang ma-project yan sa monitor. Katulad dito sa monitor ng computer, pwede nilang maipakita kung ano yung iniisip at laman ng utak mo, kaya napakadelikado. Grabe na talaga ang panahon ngayon, mga kababayan. At meron din dito sa content natin ngayon, 3 content ito pinagsama-sama ko, ang tungkol sa magnetic vaccine noong COVID, kung saan na-inject na pala sa atin yan, yung mga nanometal chips na kasing liit lang ng pulbos ng bata, yung pinupulbos natin sa muka. Ganun kaliliit yun ng mga metal, which is, di ba, after COVID, mayroong mga tao sa Amerika na dumidikit yung mga kutsara sa kanilang katawan. Nagiging magnetic yung kanilang katawan dahil sa mga palaging nagpa-inject ng mga COVID vaccine. Kaya di ba? Hindi ka panipaniwala. Sabi nga na nag-upload dito for entertainment purposes lamang, pero ito'y malapit sa katotohanan o baka totoo. Kaya halina atin panoorin ang video na narito courtesy sa atin ng ka-vlogger natin sa labas. Unless we opt out, digital ID will get its tentacles around our necks and we will become like China, or worse, because this isn't just about scanning your face or tapping your little QR code. This is about building a system where your identity becomes a lever and they decide when to pull it. One wrong move, one wrong post, one wrong belief. Okay, so ito yung nangyayari ngayon sa China. Hindi sila basta-basta doon ang mga tao doon, hindi basta-bastang magsasabi ng masama sa gobyerno. Hindi basta-basta makapag-post ng masama. Dahil nakamonitor sila dahil meron silang digitalized or digital ID, which is pwede kang anuhin doon anytime. Pwede kang padalhan doon ng drone at pwede kang tipukin kaagad. Kaya yun yung nangyari sa sunog sa Hong Kong, which is napakarami ang namatay. First time na nangyari na sa sunog ay marami ang namatay. Kaya merong doon, merong nangyayaring hindi talaga sa sunog ang cause ng pagkamatay ng mga tao doon. Dahil sila ay nagsabi ng masama sa gobyerno, kaya tinapos sila. At madali silang natuntun dahil nga digitalized na ngayon ang China. Nako, na mga inchik yan. Bakit naman kasi pumayag? Wala silang magawa, komunista kung hindi sila magpa-digitalize ay siguro makulong sila. Kaya lahat ay mayroong digital ID at madali silang hanapin kahit saan sila magtago. Grabe na talaga. So ito, patuloy tayo dito sa topic natin na digitalized ID. And the whole machine tightens around you. Remember, everything I say in this video is for entertainment purpose only, not advice. People don't grasp it yet. They think it's just an app. But every empire builds its cage slowly, layer by layer, until the people mistake the bars for safety. And here's the part nobody wants to hear. Digital money is the final lock. Once your identity and your currency merge, the game is over. Ayan, so game is over. Mga kababayan, kapag nagiging reality na yung digital identity,
plus digital money, kapag nag-merge yan, perfect na yan para tayo ma-manipulate ng kung sino man. Ang lahat sa atin ay makontrol nila. Kung sino man yung nag-control sa atin, well, yan yung nasa taas. Hindi Diyos yung nasa taas ng ating lipunan. Yun yung mga mayayaman, o kaya kung sa China ay yung kanilang presidenteng mukhang teddy bear. Di ba mga kababayan? Kaya napakadelikado nitong digital money. Maganda lang pakinggan dahil high-tech, pero masama ang epekto. Okay, tapusin natin tong topic ng digital money. Make that digital ID. You're not spending money anymore. You're requesting permission. And permission can vanish with a single manual review. Say something they don't like, skip the booster, refuse to clap for the newest approved truth. You'll wake up, tap your phone, and it'll tell you access denied. And the media? Please. They'll roll out those scripted smiles and manufactured surveys claiming that everyone feels safer. They always do. They bend the lens until up looks like down. So, yeah, there's a solution. Opt out. Stop playing along. Because once this thing locks in, there's no uninstall button. Not for you, not for your kids, not for anyone. Ayan, so ito yung mahalaga mga kababayan, na don't play along with these apps, itong digital money at digital ID. Wala daw uninstall button. Hindi mo pwedeng baguhin eh. Kapag na-install ka na, nandyan ka na, hindi ka na makakawala. There's no uninstall button para sa iyo, para sa mga anak, para sa komunidad. Lahat ay nakatali. Grabe. Hay nako. Ito na nga yung 666 na sinasabi sa Biblia. Ito yung the mark of the beast. Well, ito na ang the mark of the beast. Oh. Ito kuha natin sa channel ni Lin channel ng England. Isang Pilipina sa England na palaging merong mga mga pinapalabas na bagong ideya. Karamihan ay conspiracy theory. Hindi ito conspiracy, totoo to eh. AI can now read human minds. Ito. And reconstruct images of what people are seeing with 80% accuracy. So, imagine, ang mga AI ngayon, di ba, mag-type ka lang sa, halimbawa sa ChatGPT na kailangan mo ng picture ni Bruce Lee. Bibigyan ka kaagad ng imagination ng robot kung anong itsura ni Bruce Lee. Pero makita nyo na merong pagkakaiba, di ba? Hindi talaga makuha ng AI yung perfect na itsura ni Bruce Lee. Ibig sabihin nga ay 80% accuracy lang. Ngayon ang matindi dito ay makapagbasa na ng ating iniisip ang mga robot, ang mga AI. Halimbawa, kaharap natin ang presidente, tapos kalaban mo ang presidente, tapos mag-isip ka na ang sarap sipain ng presidente na ito. Inababasa ka ng AI, pwede kang hulihin kaagad at ikulong. Kaya napakadelikado, wala na tayong freedom sa pag-iisip, wala na tayong maitatago dahil nababasa ang ating isip. At hindi lang yan, na-project pa yan ng AI, gagawa nila ng video, ng picture, at mapublish nila automatic sa internet dahil AI nga sila eh. Ang AI, nakawire yan sa internet eh. Mabilis. Nandun na kaagad. Ang iniisip mo, pwedeng i-publish doon. I-post yung mukha mo tapos ilagay yung iniisip mo na bastos eh. Di ba kaya hindi maganda tong AI can now read human minds and reconstruct images of what people are seeing with 80% accuracy. Hindi maganda. Okay, so punta tayo ngayon sa pangatlong topic natin. Okay, ito yung okay, so ito yung mga barcodes. Ito yung tinatawag na the mark of the beast, di ba?
So pwede ngang mabasa ng robot yung ating utak kung meron nang nakalagay sa atin na computer chips sa ating katawan. Kasi paano naman ma-control ng robot yung katawan natin kung walang nakalagay na gadget sa atin na compatible doon sa robot. Kaya yung mga microchips na ini-insert sa atin, sa Europe meron na yan, mga microchips. Hindi na magdadala ng cellphone doon ng ang ibang tao doon. Computer chips na lang. Ngayon, ito sa The Google, ang dalawang uri ng microchips na tatak sa noo ay barcodes at QR codes. Ang barcodes, yun yung nauuna na binary codes, mga linya-linya. Yun yung sinasabi na charagma or incision or mga hiwa-hiwa sa noo. Nababanggit yan sa Biblia. Pero ngayon, QR code na parang puzzle, di ba? Square-square. So, ito na nga. Ang barcodes at QR code, lahat yan ay produkto yan ng technology ng computer. Ginagamit yan ng AI. Kaya kung meron tayo yan, QR codes at barcodes sa ating katawan, na nakabaon, naka-insert, or baka galing doon sa mga vaccine na mayroong nanometals na magnetic, di ba? Maraming nakadiscover niyan After sa COVID 2020, maraming tao ang nagiging magnet yung katawan, dumidikit yung mga kutsara, susi, mga pako. Dahil na magnetize sila, palaging nagpa-injection Kasi na-discover na yung mga vaccine pala, merong parang powder na kaliliit na mga metals. At magnetic yun. Tumidikit. Kaya nakakabahala, mga kababayan. Kaya ito, dito tayo sa may dulo. Pakinggan nyo to Meron dito, kahit sa Amerika, pinag-usapan niyang magnetic vaccine. Ito, dito tayo. Mabulaga kayo dito dahil totoo yung sinabi ko. Ito, vaccine conspiracy theory persist. Ito yung tungkol sa mga magnetic na mga tao na dahil sa kakaturok ng vaccine sa kanila ay nagiging magnetic yung kanilang mga katawan. Dumidikit na yung mga kutsara. Kaya pinag-usapan sa Kongreso yan sa Amerika na itigil na yung vaccinize pag-vaccine dahil nga merong hindi maganda. Yun nga yung may mga powder na metal na kasama ng vaccine na hindi makikita ng mata. Maliliit talaga. Pinong-pino. Kaya ito, pakinggan natin to panoorin natin. Courtesy video ng MSNE News sa Amerika to. Some sort of electronic tracking device in liquid form through a needle into our arms, but this, at a committee hearing in the Ohio legislature, this was next level. Is it a combination of the protein, which now we're finding has a metal attached to it? I'm sure you've seen the pictures all over the internet of people who've had these shots and now they're magnetized. They can put a key on their forehead, it sticks. They can put spoons and forks all over them and they can stick. Because now we think that there's a metal piece to that. There's been people who've long suspected that there was some sort of an interface, yet to be defined, an interface between what's being injected in these shots and all of the 5G towers. Yes, vaccines do harm people. By the way, so I just found out something when I was on lunch, and I wanted to show it to you. We were talking about Dr. Tenpenny's testimony about magnetic vaccine crystals. So this is what I found out. So I have a key and a bobby pin here. Explain to me why the key sticks to me. Ayan, so, nakita nyo yun, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, di ba? Kahit sa Kongreso sa Ohio yun sa Ohio. Pinagdebatihan nila yan ang vaccine. Kaya nga, Amerika mismo ang unang nagpalabas na itigil na itong pag-vaccinize ng mga tao. And then maraming maraming individual sa Amerika na kanilang kinakasuhan yung mga kumpanya ng
mga vaccine maker na kumpanya dahil meron ding namamatay doon at kinakasuhan nila yung nagbabayad yung mga kumpanya ng vaccine. Dito lang sa Pilipinas wala. Hindi natin makakasuhan ang mga may-ari ng kumpanya dahil nga panahon yun ni Digong, yung Sinovac ay kay Digong yun eh. Malaki ang porsyento ni Digong sa Sinovac. Hati sila doon ni Michael Yang. Kaya walang move si Digong na magreklamo sa mga vaccine dahil nga nagkapira siya doon. Pero sa Amerika, inahabla na. Kinakasuhan na yung mga kumpanya dahil sa namamatay. Sa Pilipinas, wala tayong aksyon yan. Maraming namamatay sa COVID sa atin. Pero wala tayong imik. Sa Amerika, nagbabayad yung mga halimbawa ang Pfizer, nagbabayad sila sa mga namamatay sa vaccine. Kasi madali lang naman mapatunayan doon na namatay sa vaccine. Dahil magagaling ang mga doktor doon. Dito sa atin, wala talagang kakwenta-kwenta. Ang daming namatay dahil sa vaccine. Sa totoo lamang. Siguro 50% of mortality noong panahon ng COVID ay dahil yun sa pagturok ng vaccine. Kasi karamihan talaga doon allergy. Ako nga bigla akong nanghihina ako after 2 years. Nanghihina, hindi na makakatulog. Tapos yung pawis ko iba na ang amoy. Tapos yung buhok ko biglang nagnipis. Nakita nyo naman, di ba, noong 2019, sa mga vlog ko, ang kapal-kapal ng buhok ko. Nagpunitil pa ako pagdating ng 2024, 2023, nagnipis na yung buhok ko. Marami ang nagbago sa akin dahil sa naturukan ako 2 beses At marami ring namamatay dito sa amin dahil sa turok ng vaccine. Kaya totoo yan na mayroong adverse effect yung vaccine na yun. Kasi nga hindi pa yung tested. Ngayon, ang problema, hindi binabayaran yung mga namamatay sa vaccine dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, talagang binabayaran ng kumpanya dahil nga at the stage of experimental stage pa yung vaccine na yun. Ginawa tayong mga guinea pigs, ginawa tayong mga rabbit na tinuturukan lang, mga chimpanzee para tayong mga chimpanzee. Ginawa tayong eksperimento Ay nako. At partiyan pala, partiyan ng World Agenda ng The New Order. Yung lipulin yung ilang porsyento ng humanity. Kasi overpopulated na daw ang Earth. Mas magaling pa sila sa Diyos, no? Ang Diyos kasi mayroong sariling paraan na mabawasan ang tao sa mundo. Tapos itong mga mga bilyonaryo, mga trilyonaryo na kasapi dyan sa The Dark Society, yun ang kanilang agenda Balita ko si Bill Gates kasama dyan na tuturukan ng vaccine yung mga tao at karamihan doon ay matsugi at parte yun sa kanilang gusto na bawasan nila ang populasyon. Ano bang klaseng mga tao ito? Grabe. Okay, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa ating content sa araw na ito? Digital money, digital ID, magnetic vaccine at barcodes at QR codes. Ito ba'y conspiracy theory lamang? Ito ba'y for entertainment o katotohanan? Pag-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.